Ating latest satellite images ng bagyong si Nando. Huli itong namataan, nasa 695 kilometers silangan ng Tuguegarao, no, sa lalawigan po ng Cagayan. Taglay ni Nando, yung pinakamalakas na hangin, ito'y patuloy pa rin lumalakas, no, na nasa 155 kilometers per hour malapit sa gitna. Pagbugso naman sa 190 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pahilagang kanluran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Makikita po ninyo, no, may mga kaulapan na nandito po sa may area ng Luzon, no, nadala na rin ng bagyong si Nando. At maliban nga sa bagyong Nando, nakakaapekto pa rin or pinapalakas na nito yung southwest monsoon o habagat na siya naman magdadala ng mga pag-ulan, partikular na sa malaking bahagi po ng western section ng Luzon. Gayun din maaaring umabot dito sa may western section ng Kabisayan, lalong-lalo dito sa may area ng Panay Island. Yung isa pa nating bagyo na minonitor, yung bagyong Mirasol, ay isa na lamang low pressure area. Tinaasan natin magdi-dissipate o malulusaw sa mga susunod na oras, susunod na araw. At narito po yung ating latest track ng bagyong si Nando as of 11 PM. Makikita po natin na itong bagyong si Nando ay patuloy nakikilos pa northwest or hilagang kanluran at posibleng bukas, araw ng linggo, ito ay lalo pang lumakas maging isang ganap na super typhoon. Kapag sinabi po nating super typhoon yung lakas ng bagyo, hanggang signal number 5 yung maaari nating itaas na tropical cyclone wind signal or lakas ng hangin kapag ito ay tatama na sa kalupaan. Makikita po natin na itong bagyong Nando, bago ito ay babaybayin niya po, bago ito lumabas ng Philippine Area of Responsibility, babaybayin niya yung bahagi ng extreme northern Luzon, particular na nga yung bahagi ng Batanes at Babuyan Islands, ito pong area na to. Kaya po napakadelikado, particular na sa extreme northern Luzon, itong bagyong ito, dahil inaasahan natin araw ng Lunes ay babaybayin niya yung area ng Batanes at Babuyan Islands bilang isang super typhoon. So napakalakas pong bagyo ito, magdadala ito ng malalakas na hangin, gayon din ang mga pagbugso at mga malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na sa extreme northern Luzon at yung bahagi ng northern Luzon. Lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility araw ng Martes, posibleng umaga po ng Martes. So sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na sa northern and extreme northern Luzon kung saan direktang makakaapekto ang bagyong Nando, sana sa mga sandaling ito ay nakapaghanda na po kayo, sumunod po tayo sa mga binibigay sa atin ng mga instruction or babala, lalong-lalo na ng ating mga local government units dahil napakalakas po ng bagyong si Nando. Samantala, nakataas pa rin ang signal number 1. Sa ngayon, signal number 1 pa lang po ang nakataas. Bukas, magsisimula pong tumaas pa yung mga tropical cyclone wind signals, lalong-lalo na sa extreme at northern Luzon. Sa ngayon po, signal number 1 as of 11 PM sa Batanes, sa Cagayan, kasama yung Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Apayao. Gayon din yung bahagi ng Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya. Gayon din po ito sa may Ilocos Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union. Silangang bahagi ng Pangasinan, hilagang bahagi ng Nueva Ecija, northern and central portion ng Aurora at northern and central portion dito po sa may area ng Catanduanes. So muli po bukas, araw ng linggo, magsisimula na pong tumaas pa yung ina-expect natin ng mga tropical cyclone wind signals, lalong-lalo na sa extreme northern Luzon at sa northern Luzon. Ito po ang binabanggit natin, yung lakas ng hangin, kaya po tayo may nakataas na mga wind signal.